welcome to the KJ Lifestyle Podcast. I'm your host, KJ, and today I am so excited. First of all, I just want to say that when you have a prayer, you should expect that God is going to answer it not in the way that you expect it. Plus, He will answer it in the best way that suits you. I think I've mentioned it in at least 2 of my previous podcast episodes that I really want to have a guest over here in the podcast. And if it was just me, it would have taken a long time. That is because I have a propensity for overthinking. I will be asking myself so many questions to a point where it will just delay and delay something. Who should be the first one I'd guessed? When is it best to have them over? What kind of format should we do? How can I make a person comfortable being here in the podcast? What topics will we talk about? What if something goes wrong? And all of these things. And then this day suddenly it's just like God telling you, hey, don't worry, I got this and I got you. Because He really has got me. Because today is the answer to my prayer. We are going to have our first ever podcast guest. Everyone, please welcome our very first guest in the KJ Lifestyle Podcast, my super dear friend na sobrang tagal ko nang hindi nakikita. Pero kala mo naman talagang lagi kami nagka-catch up. Please welcome Debbie Myrtle. Hi, Debbie Myrtle! Debbie Myrtle! Oh, bagong pagkatao. Yes. So, ayan, kamukha na ng kanin mo. Mga gano'n ba? Ito na po. Pag sa ganito namin sinaserve. Saan? Ay, kailangan dalawang hands? Ay. Ganun din naman sa Korea pala. Diba? Sharing culture and Sa Coast tradition. Guard. Yes. Amazing. Pero may sinasabi pa, a platter of rice for ganun. Pag sa training lang naman. Okay. So, kailangan ba gawin natin today? Ay, hindi naman. Baka may may routine or may Hindi rules. naman. Yes. Okay. A platter of rice for you. Pero dahil nga nagpapasexy tayo. Talaga ba? Saktong lang. Nandun ka ba sa era ng wellness and everything? Kailangan yan. Dahil, for health reasons. Health reasons. Saka mahilig ako sa damit. Gusto ko nasusot ko. Aesthetic. Yeah, for aesthetic reasons din. Same. Sobra. Anong tawag mo sa mga mo? Wala. Yun nga eh. Wala pa akong naisip na tawag sa mga Alam mo, tawagin ko sila, mga KJ. Alam mo, okay. Pero mga KJ, lahat tayo maging KJ na tayong lahat. Ganun ba? Pero ibahin natin not kill. Ang kwento kasi ng pangalan ko, Catherine Joyce, ang ibig sabihin niya talaga pure joy. Oh. Usually sa work at saka sa school, Kath laging tawag sa akin. Yeah. Sa bahay naman, sa church, Joyce. So parang feel ko yung KJ is the merging of the two worlds. Ganyan. Feeling ko pwede pa rin KJ, pero ang ibig sabihin hindi na killjoy. Create joy. Ay! Pero letter K. Galing. Mga ka-KJ. Creative writer talaga. So, ayan. Wait lang. Favorite ko nga pala ng 24 Chicken. Ako din! Sabay talaga tayo. Ay, Nag-commercial. ay, 24 Chicken, baka naman. Baka naman pala. So, siyempre ito, Yang yum with garlic. and then this JD. one. Ano nga yun? Snow cheese? Favorite ko sila lahat. Ba't kaya? Kasi nga, kapal nga tayo talaga ng tadhana. Kwentuhan na tayo muna. Recap sige. lang para alam nila bakit ba tayo magkasama. Like, bakit ba tayo magkakilala? Bakit nga ba tayo magkasama? How did we meet? Doon muna tayo magsimula. PNU, Philippine Normal University. Yan, grabe. Ang school na hindi ko alam kung tumulong ba na maging normal kami. Or naging hindi. O hindi marami tayong na-explore about ourselves dahil sa Philippine Normal. Exactly. Sobrang galing ng school ng Philippine Normal and sobrang salute kami sa mga teachers and professors natin doon. Ang dami natin na-explore ng mga parts of ourselves na hindi natin matatry. Paano yung pag-explore ng parts of ourselves? Talagang dami natin ginawa. Kasi more than just being teachers, ang daming mga other skills Exactly. na kailangan mong matutunan to survive in the Like major. the one that you're doing, MCing. Right? Correct. And stage plays, Production and everything. Ikaw as a performer din, di ba? Kwento pala nito, parehas pala tayong
late na nakapasok dun sa section natin? Na honors class. Okay. So, para sa context ninyong lahat, ang honors class ay isang section, bale. First ever. Sa mga English majors na kaya kami pinagsama-sama dahil yung grades namin are qualified for graduating with honors, basically. Kaya lang, na-late. Na late, parehas. Bakit ka na-late? Pumasok. Parang ilang weeks na. Hindi Nakatuna ko ba? na masyadong matandaan. Naalala mo ba kung anong grade mo yung naiwan? Wala akong naiwan na grade. Parang late lang nila na-identify na yung grades ko are qualified. Ganun. Parang ganun. Then, taran! Magkakasama na kami. And the best thing about honors class, diba? Siguro yung fact na pinagsama-sama tayo not only to be honors, but to honor Christ. Oo din. Ang Diba? ganda nun. Kasi hindi ko din in-expect yung part na yun. Kasi yung environment ng honors class, ano siya, pwede siyang maging highly competitive. Totoo. Pag pasama-sama mo ba naman tayo? Oo, na ang lalakas ng mga personality in different ways. True. Iba-iba yung mga convictions sa buhay. Pero may mga moments na pag ni-unite mo talagang, alam mo yun, Grabe, yung, kinikilabutan ako. diba? Like, pag ni-unite mo tayo sa mga certain situations, kahit may mga, like, away or conflict, it always boils down to someone praying for everyone. Exactly. Kaya sobrang namimiss na namin kayo. Shout Oo out nga. sa mga... Well, wala kayo dito. Kumakain Kami kayo. muna. Ikinakain namin kayo para sa inyo talaga. Naalala mo ba kung ano yung first impression mo sa akin? First impression, not specific na pagkakita ko ito sa'yo. Pero syempre maganda. Siyempre, kambal nga tayo. Kambal tayo. Parang may ganun na tayo. Oo. Kambal. Ayan, maganda. At sobrang witty. And, ang dami, no? Sige lang. Sige. Grabe yung public speaker. Talaga? Kasi sa debate pa lang. Sa debate na. Dito pa. May direction. Alam mo na yung direction mo sa buhay, feeling ko at the young age. Parang alam mo na yung gusto mo. Talaga? Kasi sabi ko sa'yo, hindi ko nga alam yung gusto ko, di ba? I'm lost. As an adventurous person. Ako, ang first impression ko talaga sa'yo, ang taas ng energy mo lagi. pero antukin. Oo, na parang kapag pumasok ka sa classroom at dumating ka, like, good morning everybody, na parang lahat talaga binati niya. Pero ayun na nga. So, sobrang taas ng energy mo, maya-maya tulog na siya sa klase na gano'n. Very gano'n. At saka, Sorry po mga professor. meron kaming, ito naalala ko lang to kanina na parang Okay. lagi ka naming nababanggitan na lutang ka. Paano? Dati, yung parang, Debs, lutang ka na naman. Parang something like that. Kasi nga, antok. Dahil ba, nagpupuyat ka sa K-drama? Yun ba? Sorry. May kasalanan yung natin, classmate natin na isa. Shout out kay Lisa. Huwag nating banggitin yung apelido niya. Baka siya, private person. Private person siya. Ah. Pero may supplier po kami ng Korean movies recommendation. Oh, wala pang Netflix noon. Pero may supplier kami ng Korean Totoo. dramas. Flash drive lang. Meron ka namang naaalalang unforgettable as a class or maybe sa isa't isa? Unforgettable as a class or sa isa't isa. As a class, siguro. Dami. Hindi unforgettable siya in a way na ang lakas ng impact sa buhay ko. Parang ganun. Pero, hindi sobrang detailed. Yung mga, kung paano tayo nagtatrust na kaya mong gawin yung isang bagay. Kunyari, ginagawa niya akong lead role. Tapos, sepang loka. Wala akong sasabihin. Tapos, magbabaliw-baliwan ako yung mga Oh my gosh, oo nga pala. Sepang loka. Mm. Bakit kaya ako yung mga nilalagay nito ng mga classmate ko? Parang nagtataka din ako. Tapos lately ko lang na-realize na gusto ko pala yun. Yung nagpe-perform. Yung makikita ko masaya yung mga nanonood. Pero kasi kahit naman dati, bagay talaga na sa'yo yung mga main character roles natin. Hindi dahil baliw ka. Ano ka talaga? Parang may gano'n ka talaga energy as a ba? performer. Kahit dati pa. Oo. Kaya nga, kumaga hindi siya unexpected na napupunta ka sa performing arts ngayon. Kaya nga eh. Sobrang late ko lang na-realize. Parang sobrang late bloomer. Pero sabi nga nila, hindi naman laging late ang pagiging late. Ha? Maintindihan din natin yung mga. Ang unforgettable ko lagi, kasi nga dahil ako yung someone naman na always working behind the scenes. Yes, natin. exactly. Mas gusto ko naman yun. Ikaw kasi more on the spotlight ka. Ako naman more on the behind the scenes. Laging director, makeup artist.
ganyan, parang sa concepts part, more on that. So ako, ang mga unforgettable talaga sa akin, yung mga productions natin. Aside from the play, yung mythology, ano natin, di ba? Ang bongga kaya nun, aminin mo. Sobrang bongga. At ang costume ko nun ay gawa sa garbage bag. Garbage bag lang ba yun? Garbage Oh bag my lang yun. gosh. And Anne, the ever-creative best friend of mine. Siya yung nag-ano nun. Siya nagtagi nun? Siya yung nag-design nun. Yung mga gagawin ng mga nakaganon na black. Si ano yun? Ang galing, ang galing. Garbage bag lang. Pero grabe din kasi lumabas talaga yung creativity nun. Kasi lahat parang kanya-kanyang gawa ng costume, interpretation. By the way, yung mythology namin nun is Norse mythology. Yeah, Norse mythology. So mga hindi nakakalam ng Norse mythology, yung mythology Yung nila, nurse. Thor. Ay, hindi pala. Yun. Oo, yun talaga. Yan talaga tungkol sa mga nurse. Tungkol pala sa medical practitioners. De, joke lang. Yung mythology ni Thor, ni Odin, ni Loki, ayan yan sila. May mga bumili ng damit sa ukay-ukay. Tapos, exactly. tinahi-tahi. Tapos may mga nagpintu-pintura ng mga face. Ano, Yun, pininturahan ka lahat eh. Si Anne din, may picture ako nun, di ba? Pininturahan niya ako. Sobrang creative ng lahat may kanya-kanyang creativity. Na lumalabas lagi sa mga ganun in fairness. Saka nagbe-blend tayo sa isa't isa. I love it about our class. Ang daling mag-adjust kasi halata yung mga tao na forward about their personalities. Tapos, yung mga hindi masyado, willing naman din sila to step back as a support. Tapos, okay, yung Nag-iikot. blend. Umiikot. Okay, Minsan yung siya naman yung nag-step up. Sobrang galing talaga ng klase na yun, being honest. Na ngayon, kahit ilagay mo tayong lahat sa isang room, Feeling ko ganito ba rin oh, like good friends pa rin talaga kasi lahat naman excellent people actually. Totoo. Alam ko na, may naisip ako sa unforgettable moments na Sige. not specifically tayo magkasama pero the way I see you. Kapag kumakanta kayo ni na Esther, ni na Rex, nag-harmony kayo. Kapag in between breaks. Tuwa ako sa inyo noon kasi hindi man ako marunong kumanta dati. More on sayaw lang ako, tsaka play-play, mga ganyan. Tapos nakatingin lang ako sa inyo. Ang galing nila, nagbe-blend sila, nag-harmony sila. Naalala mo yan? Tuwa ako sa inyo noon, sobra. Sobrang tuwa ako sa inyo. Di ba, pag wala tayong mga klase, naghihintay tayo ng Professors. Or meron talagang mahabang. Di ba may mga schedule tayo na may mahaba talaga na wala? Hindi ko napapansin masyado na madalas pala namin ginagawa yun. Talaga? Madalas kayong kumakanta. Anong kinakanta namin? Naalala mo? Hindi ko Or random songs? Random songs. Pa-practice lang kayo, kumakanta lang kayo. Out of nowhere, nag-musical. Gawa namin, no? Ang dami na talaga nating napagbandingan dahil nga sa mga, maliban sa mga requirements, yung mga yun nga, mga break time na tatampay sa library or sa harap ng chapel, tapos magkikwentuhan din about mga life. Blessing pala yun, no? Yung mga panahon na kailangan mo maghintay. Ay, naman yan. Totoo, di ba? Ang dami natin ding bonding sa mga gano'n na dahil Kasi minsan pauwi ka na yan eh. Pero pag nakikita mo na magkakasama naman kayo, meron pala rin mangyayari. Dami natin talaga na pagdaanan together. Tapos ngayon, yun nga, kung isa-isahin natin yung buhay ng lahat Ay, grabe. ng HC, Grabe, everyone living Their lives. their best lives na parang bagay sa kanila kung nasan sila ngayon, no? Actually, maganda nga sana sila ding makareunion. Tayo mga nandito sa Philippines. Why not? Di ba katulad mo, taga Manila ka lang din naman. On weekdays. On weekdays. Pag weekdays, dito lang din naman ako. Tapos marami din naman sa atin na, kaya nating magkita-kita. Naalala mo yung, sa group chat lately? Ano yung sabi niya? Nang-mention siya, parang gusto niya mag-seminar sa mga students nila. Nag-propose siya ng mga topics. Natanong siya sa atin kung ano pwede natin ituro. Sabi ko, ang sinulat ko doon, paano maging maganda kahit stress ka na. Pero kahit naman dati nung college, ikaw talaga, isa ka talaga sa mga fashionistas na talaga dati. Budget ko sa a month, a week, 1,000. May pamasahe pa yun. Sinisingit ko pa yung pang-ukay ko doon.
Sa ukay talaga. Ukay is ukay the key. finds. Oo. Kasi, tapos syempre, tayo din naman talaga dati. Abang na abang tayo sa mga ganap kapag Wednesday and Saturday kasi wala tayong uniform. The Kaya, best. ano na yun. Aura days. Chance to aura. Lahat ng mga chance na magpalit ng damit, ginagawa talaga. Kasi di ba yung uniform? All white naman kasi. Alright. O di ba nung nurse? Nurse mythology. Pero in fairness, nakaka-yumi yung all white. Sa girls, lalo na tayo, kailangan maging pinong-pino ka rin. Kasi, The most challenging, once you have period. correct. Agua oxinata. Yes! Agua oxinata is the key para sa lahat ng mga, dyan, nasa PNU na naka-all white pa rin. At sa lahat ng mga may uniform na ganyan. Agua Baka oxinata. naman. Sorry. Agua oxinata, please sponsor. Sponsor sa Agua oxinata. Paano naman yun? Ang dami nangyari. So, ayan. So, yun yung recap ng college. Yeah. Let's talk about after college. After college. Grabe, real life. Nilagay ka talaga sa outside world. Allowance. Ikaw ngayon, tanggap, pira, kita, labas. Kala mo Chinese eh. Dumadaan lang sa kamay mo. Paano nangyari yun? Parang pinagtrabahuan ko. Pero ang daming life lessons. Pag nasa real world ka na. So basically, nagturo ako sa Grace Christian College for a year. 1 year. 1 year lang. Okay. Kailangan ko nang magturo kasi hindi man kami sobrang well off. So, Panganay ka. panganay. Mga panganay dyan. Breadwinner ka talaga. Naging hanggang ngayon. Ngayon, katulong ko na yung kapatid ko. Tapos, mama ko naman also have work. So, Okay. tulungan naman kami. Sobrang ganda ng experience ko din doon kasi ang ganda ng community. Dami ko Christian natutunan. school talaga siya. And Christian Chinese school. Okay. Kasi after noon, yung mga bata nag-aaral ng Chinese na language. Okay. Natuto ka mag-Chinese or? Ay, hindi. Parang nagturo lang talaga ako doon. Okay. And, fun fact, nung nagturo ako doon, never ako narinig ng mga estudyante ko na nagsalita ng Tagalog. Kasi Ever? bawal. Mas, alam mo, ginagawa na nila ng paraan para mag-Tagalog ako. Miss Madam. Parang aanin na nila ako para mag-Tagalog ako. Never, as Never. in, ang galing. Pero challenge yun sa akin kasi maghapon ka nakatayo, di ba? Pag teacher ka, sobrang saludo talaga rin ako sa mga teacher. Shout out sa aming mother, of course. Mga magulang sa mga natuturo dyan sa DepEd. Yung mother mo, until now, is a public school Yes, a teacher. public school teacher in Caloocan. She's a elementary teacher. Elementary. Uy, yung elementary din grabe yung energy na kailangan ng elementary. Kasi nagturo ako sa public school. Oo. After ko makuha yung license, nag-ano agad ako dumiretso agad ako sa public Titry ko lang naman kung sakali. Kaso, pumasok naman. So, grabe na yung energy sa mga high school. I feel like mas mataas yung kailangan mong energy for Iba. younger. Especially this generation. Talaga. Feeling ko, magkaiba dun sa generation natin sa ngayon. Grabe na yung energy sa mga dance video nyo. Talagang, parang ganap na ganap din si mother. Mag-zumba and everything. And everything. Minsan, beauty. mapapatingin lang. In fairness sa kanya, at her age, very ano pa rin siya. Very active siya. 30, alam mo yun, high energy. High energy, tsaka positive lang. Especially ngayon, kailangan, ka lang not really toxic positive, diba? Kasi pangit naman yun, sobrang positive. Pero yung, alam mo na there's always a reason behind everything. Correct. So, ang question ko, speaking of reason behind everything, paano ka napadpad sa Coast Guard? Kasi, PNU naman tayo. So, paano nangyari na naging Grabe, Coast no? Guard? Kasi hindi ko siya, like, may mga bagay about you na in-expect ko. Pero yung Coast Like Guard. what? What expectations Hindi, would that kagaya be? niya, yung parang singer, ano mo yun? Talaga ba? Artist mo na nag-gig ka sa resto bar, ganyan. Tapos, pero yung Coast Guard, hindi ko in-expect kasi, di ba, nagkaroon ka pa ng face na like nagpagupit ka talaga ng maikli. Tapos sabi ko, this is not very girly. Parang yung pagkakilala ko sa'yo, very girly ka. I like this, soft girly. Oo, ganyan. So, bakit ka nag-Coast Guard? Okay, dumako na tayo sa Coast Guard chapter of my life. Yeah, Coast Guard And- era. Since 2015. So, definitely almost 10 years na. Naka 10 years na tayo sa Coast Guard. So, salamat po sa mga kasamahan ko dyan. sa Shout Coast out Guard, po sa shout out Coast po. Guard. Especially po sa akin mga bosses.
mga commanding officers. Paano ka napadpad doon? Like, ano yung idea na nagdala sa'yo na Coast Guard? Kasi meron namang other, like pwede namang Marines or pwede namang military or I don't know, something else. Police. Bakit Coast Guard? Actually, way back in high school, gusto ko talagang sundalo and magmasko. So, pero sabi ng mama ko, during that time, wala kaming backer. Baka mahirapan ako maghanap ng trabaho. And since teacher siya, sabi niya, mag-teacher muna daw ako. Kumbaga yun yung safe. Oo, safest. And sumunod naman ako at there's blessing naman talaga sa pagsunod sa ating mga magulang. And, ayun nga, tapos nagpasok ako sa PNU, natutunan ko mahalin yung pagtuturo. Sobra. Iba, no? Iba rin. Yung parang, Mapo-foster talaga sa'yo yung love and respect for teaching sa PNU. so, ayun, natutunan ko mahalin yung pagtuturo and then naturo for a year. And then, my mom asked me, gusto mo pa ba ulit yung pangarap mo nung high school ka? Napaisip ako kasi parang masaya na ako eh. Nag-enjoy na ako sa mga bata. Parang iba yung feeling, yung satisfaction na natutulungan mo sila na mag-grow. Diba? Tapos sabi ko, sige, pag-pray ko to. Kasi pag big decisions talaga. Kahit small. I mean, everything. It's always There's a matter. peace in praying for decisions. I opened the Bible. Pagbukas ko in Isaiah, I cannot recall kung ano specific chapter or verse, but meron dong dagat. Among all the branches, dagat is Coast Guard. So yung iba kasi ang ginagawa, mag-a-apply yan ng lahat sabay-sabay. Isa lang in-applyan ko, Coast Guard. The next day, sinabi ko sa mother ko, kay mama, mag-a-apply ako sa Coast Guard. Ayun na. The rest is history. The next day lang din. The next day, sinabi ko na agad. Amazing. Nag-apply na ako, nag-ayos na ako ng mga requirements, smooth sailing naman. Nag-training ako for 1 year and 2 months sa Bagak Bataan. So, shout out sa mga classmates ko dyan, Alang Bagat. Bataan. Sa Bataan. Stay in yun for 1 year. Yes, 1 year and 2 months. Mahirap yung training. Ang goal namin is, sasabihin namin, you live 1 day at a time. Kasi if you look at the time span, tsaka yung araw-araw yung ginagawa, mapapagod ka, mag-quit ka. Maraming nag-quit. Meron nung mag-give up, batch nyo, magbabel. maraming umalis. May mga umaalis. Kasi hindi naman lahat ready for that kind of discipline. Pero ikaw kasi, in a way, knowing who you were then in college, bagay din naman siya sa'yo. Dahil adventurous ka talaga dati. Like, naalala ko dati, hindi ko makakalimutan yung sobrang nag-alala kami sa'yo kasi na-aksidente ka sa motor. Parang, pumasok pa rin siya, Tapos kala na Muslim ako kasi Pumasok pa rin siya, kahit na-aksidente siya sa motor, Tapos, andyan pa rin, surviving ka. So, adventurous ka naman, that one. Hindi naman siya surprise to me. Pero yun lang na nagulat ako na Coast Guard yung napuntahan mo. Tapos, anong ginagawa mo ngayon sa Coast Guard na pwede mong i-share sa mga tao? Currently, yung rank ko sa Coast Guard is I'm lieutenant. Okay, so I'm Lieutenant Debbie Jasmine Mohado, Philippine Coast Guard and Education and Training Officer of the Coast Guard Public Affairs Service. So basically, sa public affairs kami, social media, brand management ng Coast Guard. And since Education and Training Officer ako, na-apply ko pa rin yung tututunan ko sa way back in College of Philippine University. Nagkakaroon ako ng opportunity to teach essay writing, grammar to the Coast Guard personnel. So, sobrang na-challenge ako na gusto ko sila matutong magsulat, magbasa. Just like this morning. Duty ako and then I asked them, sa tingin nyo, paano kayo gagaling magsulat? Kasi yun yung kailangan namin eh. Sabay sumagot, magbasa. Sabi ko, Perfect. So sabi ko, sige, kung interesado kayo, I'll lend my books. I'll have you read it. Just give it back when you're done. And kung ano yung natutunan nyo. Parang mga ganun ba? So sabi ko, ang dami pang pwedeng gawin. Kahit challenging siya at maraming pinagdaanan, kumbaga sa pinagdaanan, makikita mo na may reasons. Yun pa rin yung panghahawakan mo, yung pinagdaanan. Correct. Tapos ang amazing lang kasi nasa social media ka din. Kambal talaga. Alam mo yung magkaiba tayo ng path pero almost the same pa rin siya in a sense na
teaching pa rin naman ako. Yes. But also social media kasi I do social media management din for brands. I work with brands. Tas ayun, managing yung brand kits nila, ganyan. Tas yun, even dun sa sinalihan kong org for mga hosts, nandun din ako sa social media team. Really? Handling yung mga nire-release na mga publication material. So, parehas pa rin. Like, kambal talaga. Wait lang. Baka nagtataka kayo, bakit kambal yung tawagan namin? Una sa lahat. Hindi namin kailangan sabihin. Dapat pakita mo yung picture natin. Look at this. Saan mo natin lalagay? Saan man dyan? Gusto makikita nyo yan dyan. Pero kasi, nangyari yun dahil meron tayo at least 2 professors na sobrang litong-lito sa atin. Naalala mo ba? Sino? Si Ma'am Faye at saka si Sir Andrew. Totoo ba? Oo, naalala ko Basta na... ang alam ko lang may tumatawag sa ating kambal. Oo. Pero yung fact na may nalilito. Meron. Ay, oo. Di ba parang nakatingin sa akin si Ma'am Faye tas Debbie? Tapos, hindi naman ako si Debbie. Tapos nakatingin sa'yo, yes, Cap. Hindi naman ikaw si Cap. Gano'n. I remember. I think parang ano na to, later on, mga 3rd or 4th year na siya. Tapos naging, sige, isabuhay na natin. Kambal na Kambal tayo. na po kami. Ngayon na lang tayo medyo nag-iba kasi yung length malapit na, munti ka na ako magpagupit. Hindi nga. Totoo, kasi gusto ko yung gupit ni Tokyo doon sa Money Heist. Okay. So, talaga nagpaplano kang Oo, kagabi. Oo. Buti na lang di ka muna nakatuloy. Bukas ka na magpagupit. Pero actually, yung una, kasi di ba, I've always had long hair. Kahit na nung college, laging bewang or longer. Totoo. Tapos, nung unang nagpagupit ako, hindi ko pa kaya ng ganito kaikli. So, ganyan. Ganito kahaba. Like, longer than shoulder. So, mid-length. Tapos sabi ko parang, di pa to sapat. Kailangan pa ng more. Para kita-kita ng everyone yung pag-move on ko. Ganun naman talaga, no? Oo. Sinasabi natin. Kailangan. Mahalaga talaga It's represented by our hair. Yes, correct. Major transformations, di ba? Pero wait, speaking of transformations, kwento muna sa amin yung tattoo. Oh! Dahil transformations ang usapan natin. Hanggang dito na lang kasi medyo madaming stars to. Ay, talaga hanggang... Ayan. Ay, okay. Stars. Way back in 2020, I think, or around this 2021. Sabi ko, pinagdaanan, guys. Yung pandemic, hindi lang siya pandemic. Transformative talaga siya for a lot of people. Ang sarap nung nag-pause, kahit masakit. Hugot naman talaga mga ate mo, girl. Hindi ko maalala ko ang year, pero starting nung mga panahon na medyo ang dami kong pinagdadaanan. Break up, relationship, hindi ko natapos yung law school ko. I have struggles sa work, financial challenges kasi nag-grab ako, so yung sasakyan namin ginrab, but then hindi natuloy kasi nga naka-pandemic. So, family-wise, health, everything, like, it was chaotic kung tutuusin. And then, totoo yung pag naglalagay pala ng tattoo, may meaning talaga. Tinanong ko sa Lord, ano ba to? Mapapatanong ka eh. Then, syempre, I prayed, I opened the Bible. Esther. Queen Esther for such a time as this. Okay. Grabe. Yung linyang yun, talagang gumano. Sobrang talagang impact na, no? Tapos, na-find out ko na ang ibig sabihin ng Esther is star. And then, yung other name is Hadassah, which means myrtle. Kaya Doon naging si Debbie Myrtle. Myrtle. Perfect. Kasi itatanong ko, paano na kayong Debbie Myrtle? Kasi nakalimutan ko na Debbie Jasmine yung pangalan. Actually, ano lang ba, screen name pa lang yung Debbie Myrtle. Doon pala nanggaling yung Myrtle. And then later on, I have a Christian friend from Canada who found out na yung myrtle is related to Arabic jasmine. So, yung linkage nila, sabi ko, okay. Perfect for It's you. not something na ay ginawa ko lang. Parang, it's aligning. Ganun. Correct. Pero ako din, alam mo, meron akong very profound experience about Esther din. Yeah. Pero recently lang to. Kasi di ba nga, I made this podcast. Tapos a part of the podcast is sometimes I share stories from the Bible. Yeah. Or kung may in-impress sa akin na to talk about something, I do that. Tapos parang may isang episode ako na about Esther. Tapos, nung napanood yun ng dad ko, parang nag-sink in sa kanya na ito nga talaga yung calling ng anak ko. Parang ganun. May ganun siyang gusto ko i-share mo to sa church. Hanggang sa, ayun,
So, yung message na yan, exactly yung for such a time as this. Grabe din, nung Grabe. nirecord ko. Hanggang ngayon, ginagato ko. Diba, nung nirecord ko yun, actually, nung naisip ko na i-record ko na sa podcast, grabe yung preparation ko. Kasi, iyakin ako, diba, alam mo naman. Iyakin tayo. Diba, iyakin talaga tayo. So, ang bilis ko talagang maiyak. Nag-outline pa lang ako, umiiyak na ako. Tapos parang hindi ko alam kung paano ko i-record to na hindi ako umiiyak. Pero iyak pa rin ako, syempre. Tapos nung in-share ko siya, nag-preach ako sa church, na i-share ko, umiyak pa din ako kasi grabe talaga yung story ni Esther din of yung how she submitted to her path also. Na maraming mga bagay na hindi niya control Totoo. personally. Pero she submitted to the process, yung transformation na kinailangan niyang pagdaanan, yung preparation before meeting the king pa lang yun. Hidden season. Oo, di ba na walang nakakita pero meron siyang mga preparations na ginagawa. That's how yung life niya, hindi lang sa kanya, parang it impacted so many people just because she showed up. So, ang ganda lang nung story na yun that I think very applicable din talaga sa'yo din. And actually sa maraming mga babae, which is Happy International Women's diba? Month to everyone. At saka grabe din talaga yung impact ng girls in their communities, lalo na kapag they chose to. Pipiliin mo naman Tapos Tapos, pipiliin ka rin niya. ay! Sana lahat ganun. Ay, palaging pinapapasok na mga ganun. Grabe. Parang hindi mo na ako kilala. Ay, nabanggit na natin yung yung screen name mo na Okay. Debbie Myrtle. Anong ginagawa ni Debbie Myrtle naman? Kasi nali- si Lieutenant Debbie Jasmine Mojado is like training and everything. Ano naman ginagawa ni Debbie Myrtle? Actually, nalilito na rin si Debbie Myrtle. Joke. Hindi. Malinaw pa naman tayo. Si Debbie Myrtle, lagi ko yung sinasabi ko, so parang pinaka-spill ko is, Wondering and Wonders of Life, Code to Create for Love, Recovery, Marriage, and Establishment of God's Promises. And as I always say, keep sparkling. Keep sparkling. Oo, yun yung lagi ko Yun nakikita yung sa mga tagline ko. post mo. Oo. So, basically si Debbie Myrtle, artist in a way na hindi bounded sa, hindi nakabox kung ano yung typical na description ng kung ano yung artist. Pwedeng kumakanta ako, pwedeng sasayaw ako, pwedeng nagpe-paint ako, pwedeng kung ano yung alam ko na at that moment, it can represent me and it can help other people. Parang ganun. So, Such a different forms of art talaga. different forms of art na nakatulong sa akin. And yun nga, by the way, may mga songs na tayo na na-release sa last year, 3 kanta. We have Love Story, Papalapit, and then Di Na Ako Iilag. So marami nang nakapila. Kailangan lang ng time saka resources na maayos yung mga other songs. And sa Lord na yung bahala. Ayun pala, I want to ask that question. Parang ano yung process ng pag-release mo ng song? Paano ka nakakarating doon sa point na talaga? nag-record at nag-release ka ng song? Hindi siya basta-basta eh. Para kang nanganganak. We always, sa music, pag kami nagsusulat, sinasabi namin, you're birthing a song. Kaya sobrang special sa amin kapag nakarelease kami ng isang kanta. Lalo na yung una, yung love story. Siyempre, Swiftie tayo. Yes. Initially, hindi talaga siya love story yung title. The title should be The Greatest. Kasi I believe that the greatest love story of all is yung love ni Jesus para sa atin. Yes, So that's the message of the song. That He never changed. Hindi siya nababago. Correct. From then hanggang ngayon, hindi siya nababago sa buhay natin. So, pag nagre-release ako, usually yung iba-ibang process kada songwriter. Pero may melody na siyang kasama sa isip ko. Tapos nire-record ko siya. Okay. May melody and lyrics. Okay. Tapos nagpapatulong lang ako sa production kasi yun ang hindi ko pa masyadong kamay. Pero yung tunog, naririnig ko na siya. Oh, it's a gift. It's a gift talaga. Nangyari siya after kong magturo at in between ako sa application for a job sa Coast Guard. Kasi nasa church ako, nasa bahay. So parang ang gaan ng pakiramdam ko. Tapos bigla ako nakasulat. Bigla ako nakasulat ng kanta. Nakalimutan ko lang siya nung pumasok na ako sa Coast Guard. Kasi Okay. medyo So, hindi na-busy. siya agad-agad na-produce din. Oo. Okay. I mean, merong mga nasulat nung una, pero nung 2020, doon as in dumami. Natutunan ko na
nung pandemic kasi nung nag-start ako mag-work, parang save. Diba, ganyan pag una. And then after 5 years ng pandemic, dapat matuto ka palang mag-invest sa sarili mo. So I started joining different courses, Kingdom Music Academy online. It's a lifetime, I have lifetime membership there. Tapos Total Voice University ni Sophie Shear na mayroon akong mga vocal warm-ups na naka-record sa phone ko. Although hindi ko pa siya natapos, sorry na. Tapos sa Richo Music Academy kay Jade Richo, voice lesson naman. As in, meron din akong sa Guitar Worship Music Academy online. Then, madami pa akong ininvest na. Yun pala yun. May nagsabi sa akin, you need to invest in yourself kasi ikaw yung main business mo. Correct. You need to be busy with yourself so that you can extend yourself to other people. Totoo yun. Doon yung natutunan ko. And then now, nag-start ako i-balance naman. Yung saving and investing. Kasi dapat, although shaky pa, kasi ang hirap, lalo na yung mga pag pinagdadaanan. Pero along the way, you'll get through there. Sa lahat ng may mga pinagdadaanan dyan. Yes. Sa lalo na ngayon, daming crisis yung fuel pa lang. People can get easily overwhelmed Yes. ngayon sa dami ng, meron ka ng responsibility sa life mo, tapos may mga external forces pa na dumadagdag. Like yung, alam mo yun? Like, Parang masarap next time magsama ka ng magaling mong debate tapos. Ay, oh my gosh, nagkakaroon pa ka ng debate. So, by the way, nag-debate kami nung required yun, no? Noong una. Actually, pumili ako kasi naging tech ako, diba? The English Parang Club ang President. noong una yata, everyone was required to at least have training. Yeah. Para for language reasons, skills. At saka laking tulong. Diba? Although hindi ako sobrang galing doon, pero ang dami natulong niya sa akin. So, I think Kay for Sir a Ali. while, Sir Ali Sir and Ali. everyone, hello po And sa everyone inyo. po. Ito na po kami ngayon. Pero Sana po masaya po kayo, Char. Sana proud kayo sa amin kahit na hindi kami full Kahit ganito lang blown po na kami. mga teachers or hindi kami Opo. naging mga professors. Pero eto, ano pa rin kayo. Parang produkto nyo pa din kami, no? So, ayun, nag-debate tayo. Pero, ayun nga, I was going to say na after nating ma-experience yung debate, nag-branch out din tayo to different things. May mga nag-choir, may Yeah. mga nag-tech, may mga nag-stay sa debate. Actually, sobrang thankful ako kay Sir Andy. Siya yung nag-ano sa akin, takbo ka, English Club President. Ha? Oo, ay wait, naging president tayo at the same time. Oh my gosh! Naging president din tayo at the same time. So, naging president ako ng debate society, naging president ka ng tech. English Club. Kaya ako nag-let go ng debate. Kasi gusto ko lang i-focus yung tech that time. Alam mo yung dance na org? Kislap? Oh, kislap. Natry ako. Kaso wala akong confidence sa sarili ko. Parang feeling ko, ang puti-puti ng mga kilikili nila. Mga ganun. Bakit naputi ka naman Hindi, parang feeling ko, wala akong confidence sa sarili ko that time. Tapos, gusto ko sumayaw, pero hindi ko mahanap yung klase ng sayaw na meron pa ako that time. Kaya ngayon, parang nag-explore pa din ako, nag-freestyle muna ako. Ano yung mga na-experience mo na now? Now, na-enjoy ko yung freestyle. Tapos, meron kasi akong isang song, which is entitled Papalapit, na gusto ko siya magkaroon ng music video na may dance. So, nung start ko siya na kino-conceptualize, nagpapaturo ako sa mga dance coaches. And may mga steps na and everything. Kaso hindi siya nag-materialize pa. So, sana matapos natin. Pero, nagtatry ako sa GeForce din pala, pag from time to time, para maka-explore Nag-attend ka ng classes. Nag-explore ako ng different dances. Yung last is just funk. Parang, Nagustuhan I mo love yan? the vibe and the sexy, mga ganun, pitik-pitik. Tsaka as a Jasmine. Yeah, the jazz thingy. So, yun, nag-explore pa din ako. So, let's see. Pero I love how multi-passionate you are kasi ang dami nung mga bagay na you're capable of doing. Sa mga ibang tao kasi, yung pagiging multi-passionate is negative for other people kasi di ba meron nga yung quote na jack of all trades but a master of none. Pero in today's age kasi, hindi na siya, and I mean, mas mabuti na yung ang dami mong tinatry kaysa wala. Wala kang tinatry. At saka ang hirap din na isa lang yung ginagawa mo all your life. Lalo na ngayon nga na
alam mo ba yung sinasabi nilang third place? Dapat everyone has a third place. Like, yung first place mo is, of course, yung house mo. Yung second place mo is yung work. Dapat meron kang third place. Parang something outside of what you usually do. Na yun naman yung source of passion, of joy, na outside dun sa usual na ginagawa mo. So, ikaw, ang dami mo, hindi lang third place. Like, ang dami mo different places. Pero tapos, you are becoming excellent in them also, na parang nag-i-improve ka. So, ano yung masasabi mo sa mga tao na ganun? Na-discourage, sa dami ng mga gusto nilang itry, na na-discourage sila to explore. There's no harm in trying. Ang mas harmful kapag nagkaroon ka ng regret sa life. Yung sasabihin mo, what if hindi tinry ko siya? Totoo yun. Ganun ako. Kaya pag sobrang adventurous ko, sabihin ko, paano pag hindi ko ito tinry? Pag tanda ko, magagawa ko pa ba to? Yung mga ganyan. Kaya ngayon, kahit wala akong pakialam kung anong ilang taon na ako, gagawin ko yan. Diba? Tsaka ngayon, We are not bound by your work. Hindi ikaw Coast Guard ka lang. Hindi ikaw ganito ka. Hindi ikaw ganito ka lang. which is true. At tsaka ngayon din, hindi na yung age na, parang 30s are the new 20s nga raw. Dati kasi kapag sinabing 30 ka na, tapos wala ka pang asawa, True. di ba, sa ano natin, parang matandang dalaga na agad, pwede bang dalaga lang? Oh, pwede bang maganda lang? Di ba? Pwede namang ganun. Tsaka actually, recently kasi di ba, ako din marami akong mga ginagawa sa life, hosting, social media, podcast, diba nga. Tapos recently this year lang na-add pa yung badminton, yung mga ang daming ginagawa. Tapos my parents, minsan nag-worry sila kapag medyo na-late na ako umuwi from games. Kasi, syempre yung mga kalaro ko din, may mga sariling office works din sila. So, may weekday games na 7 to 10 p.m. Although hindi naman siya everyday, pero nag-aalala yung parents ko na nakakapagpahinga ka pa ba? Or Doon ka masaya. Oo, kaso hindi parang actually nakakakuha ka ng energy dun It takes you out from yung monotony ng life. Tapos sinabi ko din talaga sa kanila na, ini-enjoy ko yung pagiging single ko. Ginamit yung single card. Hayaan nyo naman ako i-enjoy ko yung singlehood ko while it lasts. Kasi alam ko naman personally, na desire ko pa rin to have a relationship in the future. Tsaka, given what I will do in my life, parang hindi pwedeng mag-isa lang ako eh. Diba? Kasi ang hirap, hindi ba? Ang hirap maging ministry leader na mag-isa ka lang. Totoo. Yes, I have the support of my family, support ng mga churchmates and everything. Pero iba kasi yung may someone ka talaga na joining you in the journey. So yun pa rin yung hopes. Pero hindi tayo nagmamadali. Yes. Hindi tayo nagmamadali. Gusto natin, sabi ko, I expect nothing less than God's best for me. Parang hindi na ako mag-lower ng standard for anything. Kasi kung yung gagawin ko sa buhay ko is to be a church ministry leader, hindi pwedeng basta-basta lang yung person. Hindi pwedeng just lang. Oo, na kailangan someone who will really walk that journey with me. Hindi lang yung naiintindihan niya, but nandun din siya. We are on the same journey. So, yun ang mga hinahanap. Yun ang ginagawa natin. Pero ikaw, may love life ka. Pwede ba natin pag-usapan yung love life mo? Pwede naman. Hindi naman Shout tago. Shout out sa'yo. Salamat na pinayagan mo siya today. Sobrang source of joy mo talaga siya. Kaya nga siya Jo eh. Hindi. Ano ba? Jo, yung tawagan niya? Oo, endearment namin. Jo. Pero parang naging ngayon, parang naging joy ko siya and healing and love. Like everything. Talaga? Pero syempre si Lord pa rin yung everything natin. Pero yung augmentation ng love sa tao, naramdaman ko sa kanya. Pero this is a very fresh relationship. Sobrang also. fresh. So marami pa kayong pagdadaanan. For sure. For sure. Ex ko siya. Way back before mag-college. So sobrang nakakatawa yung kwento. Mama, sorry, kailangan ko yung kwento. Mama, anong pangalan ni Mama? Cora. Mama Cora, pasensya na po. Okay, ikwento mo na, isplok mo na si Mama Cora. Splok. Uso na po ang fake news dati. At nabalita po na ako ay nakikipaghalikan. Pero wala, hindi nangyari. Pero wala, walang nangyari kasi bata pa at naglulutuan lang kami that time. So si mother, syempre, nasagap niyo yung chismis. nasagap ang chismis, protect the daughter, pero lumabas, kinalagkat ako. Oh my gosh! Sa labas, sa tapat ng bahay namin.
Like, marami nakakita. Marami nakakita. Oh my gosh. Totoo ba? Totoo ba? Nagdrama na. Oo. Talaga ba? May walis ting-ting, guys. Talagang nilampas ka niya. Oh my gosh. Sobrang traumatic. Pero napag-usapan na naman namin. Nagkaroon na So, alam niya na ngayon na hindi totoo yung nakipagalikan ka nung high during school that ka. time. And so basically, kailangan ko makipag-break. Kasi bawal pa kasi ako mag-boyfriend that time. Pero dahil bawal nagcha-challenge ako na. Bawal Bawal. Sorry na ulit, mother. Parang ang nangyari is, so ayun na, long story short, that was 15 years ago. Tapos 5 years ago pala, nung 2020, ang nangyari ay nag-comment siya sa story ko na hindi ko rin napansin. So this year lang, nag-check ako ng mga unseen messages. Nakita ko, randomly, nag-reply lang ako. Tapos na-explain, nagkapagkwentuhan kami. And nalaman niya yung reason. Wait, ito ba yung phase na nag-leave ka ng mga groups? Nag-leave ako kasi sobrang dami ng iba, paulit-ulit. Oo nga, natawa ako kasi may isang araw na paggising ko, ang daming mga GC na Debbie left the group. Debbie left the group. Lahat left the group. Pero Tapos sa sabi ko, ulit-ulit kasi. wait lang, ako na nga rin. Nag-leave the group din. Hindi kasi ang dami na. Ang dami na kailangan. Ito, Oo. dito na lang kami main. Minsan kailangan mong check kung saan ka dapat na. Kailangan mag-clear out. Yeah, clear out. For clarity. Which is true. Mag-declutter Declutter. kayo ng emails nyo, ng Exactly. Facebook nyo, social media, lahat. Declutter. So yun, until sa siya yung nakapag-usap kami. Long story short, naging kami ulit. So, attend siya ng mga gigs mo. So sama siya. Tapos, fun fact, pag may gig ako, hindi na siya umattend. Kasama ko din siya nagko-cook siya. Nagko-cook siya kasi chief cook siya sa bar ko. So, since nandito siya sa baba, parang nagkaroon ng opportunity na dapat magigig ako kasi hindi matutuloy kasi walang cook. Okay. Tapos sabi nung may-ari sa Hi Hi Bistro, may kakilala ka ba? Sabi ko, meron po yung boyfriend ko. So, ang nangyari, parehas kaming nandun. Nagka-sideline pa nga silang sabay. A couple that earns together, stays together. Sorry, hindi lahat. Ay, sorry. Pero yun, so nakahanap pa yung isang common place na magkaiba yung ginagawa. Oo, pero magkasama kami. Oo, Sobrang ang galing ng design na nilord sa mga ganung bagay. Question, ano yung isang quality niya na na-realize mo na gusto ko tong tao na to be a part of my life right now? Quality? Quality or something na na-experience mo with him na Siguro yung good addition siya to my acceptance life. niya sa akin and support sa sobrang sinabi ko sa'yo na ang dami kong trip gawin. And I want to do the same thing for him. Like nung high school, were you classmates? No. Batchmates lang? Nakilala niya lang ako sa common friends. Tapos kinuha niya yung number ko. Ay, talaga, ang ganda talaga ng friend ko. Talagang kinukuha ang number from other friends. Ay, sorry na nakwento ka na. So, nireto tatawagan din. ko na lang mamaya. Sorry ka nasama ka na sa podcast. Pasensya ka. Dapat nandito siya ngayon. Oo. Kaso, pero sayang may hindi nakatikim ng soup. Pero next time. At saka malay mo, makapunta din ako minsan sa Hi Hi Bistro. why not? Malapit At na makakita at makatikim naman tayo ng luto niya. Oo. Tama. Tingnan At natin. syempre manonood tayo ng gig nito. Gano'n kadalas nag-gig sa Hi Hi Bistro? Lately, nung break lang ako. Kapag wala lang. So, kapag weekend. Pero nakikita ko ng live mo ng weekdays. Naka-break ako nun. Minsan may mahabang break. Okay. Pero pag work. Sana nga nakalocate ang Hi Hi Bistro. Ang Hi Hi Bistro ay sa kay Titingados, Alfonso Cavite. Gusto ko yung ma-experience. Tsaka parang ang saya nung gigs mo. Kasi chill lang. nakakasilip-silip ako minsan sa mga live mo. Tapos chill. At tsaka, Ako gusto ko yung bumubunot ka ng tapos magsasalita ka ng 1 minute motivational or something. talaga? Yun yung mga pinapanood ko sa'yo, na sinasabi ko sa'yo. Oo. Kasi yun actually, yung face ko na yun na meron akong 1 minute videos everyday. Training ko yun for the podcast. That's why. Kasi gusto ko talagang mag-podcast, matagal na. Same. Tapos, pero parang feeling ko hindi pa sapat yung skill set ko to talk to people for extended periods of time. Like this. Like this. Wow! Pag may kausap kasi madali. Oo. Pero pag isa lang ako, paano ko i-extend yung something ng gano'n? Exactly. Tapos, tinitrain ko din yung sarili ko at the time na hindi masyadong nag-filler words. Ganyan. So, yun muna yung ginawa kong training. Yes.
Tapos nung parang feeling ko, okay na. Nag-ano na tayo, full-blown podcast na. At ikaw nga ang ating first guest. Question ko naman is in terms of your faith journey. Kasi Grabe. isa yan sa mga bagay din na Commonality. pinakaminahal ko about you during college. Madami tayo. I mean, meron kaming sisterhood doon of Christians na who pray for each other, nag-Bible study minsan, nagsishare ng mga word of God and everything. So, isa talaga yun sa mga in-admire ko about you. So, my question now is, nasan ka ngayon in your faith journey? Where do you think? Like, ano yung current na season nyo ni Lord right now? Pwede bang mag-look back tayo? ng Pwede college? naman. Kasi Pwede parang, naalala ko, kaya hindi pa rin ako masyado nasasali ng mga org nun. Mm-hmm. Is busy ako mag-share ng gospel around the Yeah, I campus. remember that. Kahit mag-isa lang ako. Ewan ko, iba yung conviction sa akin nung na-share sa akin yung gospel. Sa apartment, sa 710F ni Ate Tags, ni Mommy Tags. Iba yung conviction kasi sabi ko, ito yung hinahanap ko na void na gusto kong maramdaman ng ibang tao. Sobrang-sobra. Kaya parang kahit mag-isa lang ako, kahit hindi ako papansin, iikot ako sa buong campus. Diba? Maghahanap ka ng mga tao. Oo, na break time din break nila. time. Tapos pag wala tayong klase, yun yung ginagawa ko pag wala tayong ibang Oo, bigla ka ginagawa. na lang nawawala eh. Tapos asan si Debbie? Ay, andun lang siya. Nag-iikot-ikot lang kayo dyan. Alam na nila yun. Pag Oo. nawawala ako, nag-share ako ng gospel. Siguro evangelist ako, in a way. Tapos, kaya ito ginagamit, pag wala ako ngayon, lately may natutunan ako. Kasi may mga, di ba iba-ibang ginagamit na tracks. Kung wala, you can use this, your hands. Sobrang short lang. God loves you. Sobrang laki ng pagmamahal sa atin ni Lord. We were separated because of our sin. Sa Kanya, ito yung pinakamalaking hiwalay. It points out na lahat tayo makasalanan. Kahit ako. Yeah, for sure. Kahit ako. Walang perfectong tao, guys. Sobra yan. Mga ka-KJ. Yes. Okay. So, dito, present yung si Jesus Christ. Siya yung naging middle dito sa relationship. Siya yung naging tulay. Because we cannot bridge the gap. And then, ito parang proposal na ibibigay niya sa'yo. If you accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior, kakaroon ka ng buhay na walang hanggan. And that's The best the gift best gift ever. And then, ito lang, hindi liit. Maliit na lang ang parte ng tao. You just need to decide. Yeah. Ang ganda. Sobrang nakakatuwa kasi I was able to use as well this opportunity to share this again. Kasi sobrang yung heart ko for this, medyo minsan nanghihina, pero hindi siya mamamatay. It's never, parang may flame always. And actually, isa yan sa mga in-admire ko din sa'yo before. Kasi ako, I grew up as a pastor's kid. Pero I never had the same amount of confidence to walk up to random people. Hindi kasi ako ganon. I'm more of the relational kind of person na kikilalanin muna kita. Pag medyo matagal na tayo, hindi ko din sinasadya yung mga conversations about God. Actually, sinabihan ako din ng mga college best friends ko, sila Jerica at sila Earl, na it never felt to us na inipilit mo sa amin yung faith mo or na gusto mo kaming i-convert or anything, but we naturally feel It's God in you. Yung parang gano'n, you communicate God. And yun yung, yung gift ko, I think. Iba-iba naman eh. Ikaw naman, doon ka talaga sa evangelist ka talaga. Ako more on the relational naman ako. So, ang galing nun. In-admire ko Each talaga. way, yun. still, Effective. service pa rin yan kay Lord. So, yun. So, ngayon, you are still in the evangelism stage. Ngayon, sa Coast Guard, meron kaming Coast Guard Christian Lighthouse Community. We just celebrated the 7th year. Okay. Kasama ko si Ma'am Jem na for 7 years na nagkakanda kami ng mga services sa Coast Guard. Sa Coast Guard. In the office? Minsan pumunta kami sa offices before, but we have a space na doon kami nag-worship together. Okay. So, may church, may community kami. So, Basically a Coast Guard, church. yeah. Oo. Like that. And then, pag sa bahay naman, pag weekends, sa Cayapas Evangelical Church. So, nag-praise and worship tayo. Diyan, kasama si na PJ. And, yun. So far, nag-evolve. Feeling ko nag-evolve ako So, sa worship faith. leader ka din. Worship leader. And then in the Christian community sa
Coast Guard. Worship din. Worship ka din. Worship. Okay. Kasi yung pagkanta, hindi lang sa labas, sa loob. Hindi lang sa loob, pati sa labas. Everywhere, it's part of your life na Yeah, basically. singing sa way of worship. At saka makikita mo na there's no line in between na. That's what I realized, whether it's religion, whether it's songs. If it's something you do out of love, if it's something you do for God, then do it. So, yun, if ever there is something I can do to help or connect sa Coast Guard, ay, Christian Lighthouse community. yan, kung pwede kami mag-connect with you, we would Yeah. love it. That's Lalo great. na kapag, kasi our church naman, family church, meron din kaming mission team from the UK who comes here once every year. So, they are open to spending time with different kinds of communities. So, we can also do that. So, di ba, marami talagang purpose si Lord. Kasi alam niyo ba, ang gulo nung meetup. Paano? Sobrang gulo. Nag-comment to. Sabi niya, G? Sabi ko, ha? Saan? Sabi ko, sige, PM mo ko. Tapos nag-PM siya, ano ba ang gagawin natin? Hindi ko din alam. Sasama ako sa gig mo, sasama ka sa gig ko. Sabi ko, ha? Wala naman akong gig. Hindi, sama ko sa gig. Sama ko sa gig ko. Sama ko sa pag-MC mo or something like that. Pag-assist ka. Wala naman akong, hindi naman ako kakanta or wala naman akong kailangan. So, what if mag-guest ka na lang sa podcast ko? Sige, go. Ang bilis ka usap na. Ang gulo. Tapos, wala siyang direction ng una, pero kita nyo naman, di ba? If God puts people together, meron talaga siyang goal. They eat together. Oo, they eat together, nagkakagulo sila together. Pero di ba, ang ganda. So, gusto ko nung narinig ko agad yung sinabi mo that you're part of a Christian community. Then sabi ko, it's a possible collaboration. Di ba? Ang ganda. Very, very good. Ito naman, dahil International Women's Month. Oh. Dahil ang birthday ko is March 8, di ba? Happy birthday! Tapos siya, saktong International Women's Day. Pero syempre, birthday episode ko muna. Mamaya na kayong mga women. Ako muna. Charing. Siya muna. Pero ito, International Women's Day episode na rin natin. As a woman in the Coast Guard, as a woman navigating yung performing, yung different aspects ng life mo. How is being a woman both a challenge and also an asset sa'yo? Ano siya naging, ano yung struggles mo na because you are challenge kasi nasa male-dominating organization ako. Given fact. Yeah. Pero they're giving us opportunity na to be able to be of use sa country, in the service of the country. And we feel that. And kami naman, nasa-challenge kami. Nasa-challenge kami to do better. To take space. Yeah, to take space. Especially ngayon sa information operations. Nakikita na yung importance ng kababaihan. At kahit anong gender. Diba? Parang yun naman yung mahalaga. It's not about the gender anymore. It's about who you are, what you do, and who do you do it for. Correct. Yeah. And as an asset, grabe pag babae ka. Alam mong may convincing power ka. Not to force them to do something, but because you believed in yourself that you can do it. You have that confidence in you na kapag ito yung gusto mo, itong lahat ng ito na gusto ko, alam kong kaya ko. And we are multitaskers. Correct yan, multitaskers din. Sobrang natural multitaskers talaga ng mga girls. Kaya wag po kayo magtaka kung sobrang varied namin. Oo. Kasi ganito po talaga kami. And I think also, kahit hindi natin i-admit, women are really more emotionally, parang emotional creatures talaga tayo. Totoo. And I think it's through that emotional aspect na that we can be passionate sa lahat ng ginagawa natin. So, hindi natin mai-separate yung heart natin from the things we do. Kaya ang lagi kong sinasabi, let your passion be your mission. Yeah, that is so true. Ang daming quotable quotes naman talaga ni Debbie Berto for today. Tsaka Totoo yun. Tsaka na-realize ko, minsan kasi, ito sinasabi ko din sa amin sa mga Coast Guard. Minsan, baka sobrang dami nating skills at nakakalimutan natin yung values. Which is so important. Kaya last year, meron akong 3 values na in-embody. Ngayon, ginawa ko na siyang 4. Let's roll the dice. Be disciplined. Kasi it's important na yun yung anchor, foundation mo. Be intentional with what you are doing. Yeah. If it comes from the heart, people will see it. Yeah.
And then, C, be consistent. Challenge siya, building habits. Pero slowly, kapag ikaw hanapin mo na yun sa sistema mo. Correct. And lastly, do everything with excellence. Correct. So yun yung ina-embody ko ngayon. Hindi madali, pero I'm rolling the dice to do it and embrace it. Because I want to do all of these things. Oo. At saka it takes all of those 4 things para ma-accommodate lahat ng gusto mong gawin And be excellent at it. Kasi otherwise, merong isang compromise, merong isang mapapabayaan. Hindi ka rin ganon. Hindi ka yung type ng tao na okay lang sa'yo na Ito, basta-basta lang. Siyempre, pag work, hindi ko pwedeng pabayaan. Pero itong part ng sarili kong to, hindi ko rin pwedeng pabayaan. Kasi dito ako humuhugot ng lakas para mabigyan ko ng lakas yung iba. Parang ganun. Correct. Tama yun. You cannot pour from an empty cup. So, kailangan talagang Parang ito. nire-renew mo rin. Parang tayong Empty na soup. yung cup mo. Gusto mo ka ba? Hindi naman. Ayun. So, totoo lang, ang dami nating pwedeng mapag-usapan. Pwede. Pero sa ngayon, Ito. dun muna. At syempre, gusto ko ding i-cut siya from this point dahil para bumalik ka pa. At saka, talaga meron pa naman. tayong sinabi sa'yo na Oo. pwede pa for future discussion. Yes, naaabangan natin nakaano yung ba mga siya? updates. And malay mo naman, yung next na content natin ay doon na tayo mag-record naman sa Baluarte mo. Sa Baluarte. Doon naman tayo pupunta sa... Gagawa na ako ng studio ko doon. Yes! Excited ako! Tapos gusto ko parang ini-imagine ko na since like kumakanta rin naman ako sa church and everything. Paano yun? Ikaw nga yung kumakanta eh. What I mean is, pwede tayong mag-collab in so Exactly. many things. In so many Oo. things. Tapos ang funny lang kasi we are moving in different worlds technically, pero God is moving in very similar ways. Ang dami nung mga bagay na kambal talaga tayo ng tadhana. Kambal talaga kami. Tapos hindi ko ina-expect na how parallel our lives are. And also na maraming points of meeting halfway. Also kasi dahil na birth month ko, parang feeling ko you are one of God's gifts to me this birth month. So thank you so much. I'm sure na it's not an accident that it happened in this point in our lives. So thank you talaga so much. Ang request ko sa'yo is, actually before kasi kami nag-record, nag-pray siya for our food, for this episode. Can you also close us in a prayer na for both of us, but also for people who are watching, who might be going through struggles also and challenges in their different endeavors in life. Let's pray. Heavenly Father, salamat. We're just so in awe of your goodness and grace in our lives, Lord God, all throughout the years. Hindi man po kami magkasama ni Kambal, Lord God. You made sure that at this point in time, worth it na magkita muli kami, Lord God. At binuo mo yung mga kwento namin, Father God. Thank you kasi pinagtagni-tagni mo yung mga tadhana namin muli. And thank you kasi alam ko may maganda kang plano sa buhay namin. Lord, thank you for the challenges. Hindi mo po namin makita clearly kung bakit kailangan mangyari yan. But thank you kasi alam po namin na may tinuturo ka sa aming magagandang bagay, Lord God. Thank you, Lord God, for the life of Kat, Lord God. Kasi ginagamit niya itong platform na to hindi lang para sa sarili niya, but for your glory, Lord God. Allow us also to pray for those who are watching, Lord God, na may mga pinagdadaanan, mga confused pa kung anong itatake sa buhay, Panginoon, at maraming challenges na especially these times, Lord God, na maraming crisis na pinagdadaanan ng mundo, Father God. Lord, I pray na kayo pong maging security and safety namin. Kayo po yung maging anchor namin. Kayo po yung maging sandigan namin, Father God. And I pray, Father God, na kayo pong maging light and salt dito sa mundong ito, Lord God. And thank you dahil alam po namin na saan nyo man po kami dalhin, sino man po makasama namin sa mga reconnections na nangyayari these days, Lord God. And I pray, Father God, na patuloy, Lord God, na ikaw yung maging joy ng bawat isa. Ikaw yung maging love ng bawat isa. I pray for Kat, Lord God. I pray na kayo po ang magbigay sa kanya ng tao, Lord God, na makakasama niya sa journey na ito. I pray na kayo po yung mag-unite sa kanila for that purpose. And I pray, Father God, na itong
ka-33rd year niya dito sa mundo, Lord God. It's blessings and miracles will pour out, Lord. Thank you, Lord God, for opening the floodgates of heaven, Lord God, and thank you for your wondrous gift of life to her and her family, Lord God, and her loved ones. Thank you for this friendship, sisterhood, Lord God, and for the communities that we belong to, Lord God. We give back all the glory and praises to your name alone. This we pray in Jesus' name. Amen. Thank you so much. Thank you. At dyan po nagtatapos ang ating episode, this episode of the KJ Lifestyle Podcast. Ilalagay ko sa screen ang mga social media handles mo so they can follow you. Ilalagay ko din sa link in the description yung mga songs niya so you can stream. Yeah. And para ma-follow niyo din yung mga lives niya and yung mga future na nangyayari dahil meron pa siya mga sinusulat, mga under the works. So let us all support each other. Yes. Thank you so much everybody for staying around until the end of this episode. Please don't forget to like para ma-discover niyo din kung sino ang ating mga future pang magiging guests. So thank you so much everybody. That's it for today. This has been Debbie and your host KJ. See you guys again next time.